Let us begin this day in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, seat of wisdom, Pray for in us. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa paanyaya na ako ay maimbitahan. Hindi ko po inaasahan na sa katedral pala gagawin. Yung aking kaibigang si LJ, nung nag-iimbita, ang pagkakaimbita niya sa isang maliit na kwarto lang. Yung pala, nung nag-oo ka na, mauwi ka sa katedral. The topic that was given to me to talk about is the profound relationship between Padre Pio and Our Lady. I will not expound on the life of Padre Pio nor on Our Lady, but a particular moment in the life of Padre Pio when he was sick in 1959. Hindi pa ho ako pinapanganak. Meron po siyang sakit. The inflammation of his lungs. Nire-research ko po yung sakit niya, pleurisy. Yung mga doktor dito, alam niyo ito, pleurisy, the inflammation of the lungs. And sabi po dito, pag kayo po ay a simple definition is the inflammation of the sheath like layers that covers the lungs. Kailan daw kayo nagkaka-pleurisy? Nagulat ako dito. Nakalagay dito, pag kayo nagka-COVID. Pag kayo nagka-COVID at kayo ay nagka-pneumonia, some of you will end up having pleurisy. Noong 1959, wala pa namang COVID. Siguro nag-testing kay Padre Pio. But it was a very difficult sickness because it was painful and it was difficult for him to breathe. Ano po maiksing kwento? May sakit po siya noong 1959 and nabalitaan niya na ang image ng Our Lady of Fatima will visit Italy. Siya po ay mayroong debosyon sa Our Lady of Fatima. He would always come before the image every day with a burning candle in front. Ibig sabihin talagang nag-uubos siya ng kandila habang siya'y nagdadasal sa harapan ng imahin ng ating ina. At nung dumalaw po ang Mahal na Birhen sa Italy na 1959, April, malungkot siya kasi siya'y nasa San Giovanni Rotondo. Hindi siya nakapunta mismo sa bayan. Pero noong August, noong 1959, sa hindi inaasang pagkakataon, dinala po ang imahin ng Our Lady of Fatima sa San Giovanni Rotondo. At masayang-masaya siya. Sabi po doon sa kwento, nahalikan niya ang paa ng Mahal na Birhen. At nung paalis na po yung imahin, nakasakay po sa helicopter, ito po ang panalangin ng butihing santo. At sabi po niya, dumating ka, may sakit ako noong April,
Ngayong August, aalis kang may sakit pa rin ako. Look at the dialogue. Dumating kang may sakit ako, aalis ka ngayong may sakit pa rin ako. At yun ang kanyang sinisigaw. Sinisigaw sa mahal na Birhen. At sabi po ng piloto ng helicopter, sabi niya, hindi ko alam kung bakit hindi kami makaalis sa lugar ng San Giovanni. 3 beses inikot ng helicopter ang San Giovanni. At habang umiikot yung helicopter, nadala-dala yung image ng Our Lady of Fatima, naramdaman ni Padre Pio na mayroong parang nasusunog sa kanyang katawan. At sa araw na yon, siya'y gumaling. Sa araw na yon, siya'y gumaling. When you talk about profound relationship, ibig sabihin mayroong maalam, malalim na ugnayan ang santo at ang mahal na Birhen. Kailan tayo nagkakaroon ng isang malalim na ugnayan? Sa 2 pagkakataon. Kapag nagkita tayo, sa mga pagkakataong tayo'y masaya. At sa mga pagkakataong nagsama tayo sa kailaliman o sabi nga, sa gitna ng mahirap na karanasan. Doon tayo lumalalim. Kaya nga, ang malungkot na kwento yan o. Marami sa atin magkakasama lamang pagtawanan. Pero pag mayroon ng problema, nag-iiwanan tayo. At ang tunay na kaibigan na yan, yung kasama ka sa panahon na ikaw ay walang-wala. Naramdaman ni Padre Pio ang pagkalinga ng mahal na Birhen, ang mahal na Birhen, kung saan siya'y hirap na hirap sa kanyang mga panalangin, sa kanyang karamdaman, at sabi nga, kailan ba kayo hirap na hirap? Kapag nahihirapan na kayong huminga. Kapag nahihirapan na kayong huminga. Kasi, pag masakit lang ang tiyan, pwede pa eh. Hindi po ba? No? Pag masakit pa ang ulo, pwede pa eh. Pag mataas ang blood sugar, pwede pa. Pag mataas ang BP, pwede pa. Pero pag hindi na kayo nakakahinga, mahirap na, di po ba, no? Feeling nyo malapit na. Ha? Pero, sa gitna ng kahirapan na yon, hindi binigo ng mahal na Birhen ang ating butihing santo. Bakit ko po pinaunlakan ang paanyayang ito? Batid sa inyong lahat, last year, September 17, na-stroke ako. September 17, habang ako ay papunta sana sa Mega Mall, ako nag-drive at naduling ako. Ibig sabihin, hindi ko makita ng maayos ang kalsada at itinabi ko ang aking sasakyan. In 15 minutes, sabi nung kasama ko, baka vertigo lang yan. Sabi ko, hindi ito vertigo. Ang vertigo ay umiikot yung paligid. Ano po? Hindi naman umiikot ang paligid. Naduduling lang ako. Ibig sabihin, hindi mo makitang maayos yung tinitingnan. Pinikit ko ang aking mga mata. Pinahinga ko, pagmulat ko, duling pa rin. Pinikit ko, at habang pag pinipilit kong imulat, talagang wala. Sabi ko sa aking kasama, tawagin mo si Marie. Ano po? Nandito po si Marie. Ano po? Kasama ko ngayon. Sabi ko, tawagin mo, Tiyem. Ipagmaneho niya ako. Kasi alam ko, kaya niyang imaneho niya sa sasakyan ko. Sabi nung kasama ko, bakit ano nangyayari sa iyo? Hindi maganda.
Sabi niya, tumingin ka sa akin. Tumingin ka, ngumiti ka. Kaya di ngumiti naman ako. Ano po? Bakit niya ako pinapangiti? Kasi kung stroke, tatabingi ang mukha. Hindi po ba, no? Ay, hindi naman tabingi ang mukha. Maayos naman ang ngiti ko. Ano? Ha? Kaya pag may nagpapapicture, ngiti na lang ako ng ngiti. Ano po? Ha? Tapos sabi niya, ano? Sabi ko, hindi ko na maramdaman ang kamay ko. Sabi, tumingin ka uli sa akin. Ngiti ka uli. Ngiti uli ako. Ano po? Ha? Pero hindi ko na may taas ang kamay ko. Maya-maya, sabi ko, hindi ko na maramdaman ang aking paa. In 15 minutes, I was completely paralyzed. 15 minutes. Sabi ko doon sa kasama ko, pakisuyuan natin yung security guard ng Mercury drug na ako'y ilipat sa likod. Habang binubuhat ako, sabi niya, Father, hawakan mo ako. Hindi ko po alam, nasa lang kamay ko. Hindi ko naramdam. Ang sabi ko lang, nakasuot pa ba sandalyas ko? Opo, Father. Nilipat ako sa likod. Dinala ko sa hospital. Ang biyaya ng Diyos, nakakapagsalita pa ako, nagagalaw ko pa ang aking leeg, pero hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Nagagalaw ko pa, nakakapagsasalita pa ako, nakakarinig pa ako. Ano po? Dinala ko sa hospital, at tiningnan, hindi naman mataas ang BP, hindi naman mataas ang blood sugar. Ang feeling nila, nahihilo lang ako, kaya pinainom lang ako ng gamot para sa pagkahilo. Pero pinatawagan ko na yung aking doktor. Ganyan. Nangingitim na daw yung mga daliri ko. Sabi ko sa, hilutin ninyo. Ano po? Hindi ko na nagagalaw ang aking mga daliri, pero alam ko, hawak ko ang rosaryo. Hawak ko ang rosaryo. Nagro-rosaryo ako na hindi ko magalaw yung aking mga daliri. At paulit-ulit na dinadasal ko lang ang panalangin ni tinuro ni Padre Pio. Ano yung panalangin na yun? Stay with me, Lord. Stay with me, Lord. Mga minamahal na mga kapatid, inilipat ako sa isang ospital, sa hospital kung saan doon dinadala mga pari, at ang unang sinabi ng doktor na nakakita sa akin, na tinawagan niya ang kaibigan kong doktor, Father Dave might not make it. Father Dave might not make it. Gusto kong makita, ano kaya itsura ko? Bakit might not make it na? Di po ba? Nakakapagsalita pa naman ako. Hindi ko lang malgalaw yung ano ko, pero I have, sabi nga, went beyond the golden window. Pag kayo po'y na-stroke, doon ko nalaman na meron kayong 3-hour golden window. Pag hindi kayo nadala sa doktor within 3 hours, magiging gulay na kayo. O mayroon na kayong mababalda na kayo. More than 3 hours na po ako bago mailipat sa kabilang hospital. Ano po? Yun lang, paulit-ulit ang panalangin ng rosaryo at ang paulit-ulit na stay with me, Lord. Padre Pio, pray for me. Sabi ng isang kaibigan na dumating, ano, kumusta siya? Nakakarinig pa ba? Sumagot ako, oo, nakakarinig pa ako. Hindi ko lang may galaw ang aking sarili, pero nakakarinig pa ako. Ano? Ginawa nila sa akin ang mga bagay na dapat gawin. Ano po? Nadidinig ko lahat kung ano pinag-uusapan. Sabi ng isang doktor, sabi niya, mga
1 week yan sa ICU, 1 month yan sa hospital. If hindi yan vegetable. Can you imagine? Vegetable. Ibig sabihin, wala na. Di po ba, no? Wala na. Nag-i-imagine ako ano itsura ni Father Dave na vegetable. Di ba? What will happen to my priesthood if I will be vegetable? So many things. So many things. Memories, going back, I remember before my ordination, my late spiritual director, Father Ben Carlos, asked me the question, what will happen to you when you become paralyzed? Naalala ko yun. Before my ordination to the priesthood, what will happen to you when you become paralyzed? Gusto kong magalit sa kanya. Sabi ko, bakit naman gusto nitong maparalyze ako? But lo and behold, at that time, I said to him, then I will become a paralyzed priest. I will become a paralyzed priest. And sabi niya, that's good for you. That's good for you. What do you mean, that's good for you? Ang sinasabi niya, at least you know that your priesthood will not depend on the things you can do, but who you are. But who you are. Alam po ninyo, maraming kwento yan. Kasi nung ako po ay, the next day, naigalaw ko yung aking mga kamay at paa. The next day, yung doktor na nagsabing, I will not make it, nakita ako, tinawagan uli yung kaibigan kong doktor at yung kaibigan kong doktor, akin pulmo, dinalaw ako, hawak-hawak ang aking kamay at sabi niya, alam mo ba, ang sabi ni Doc Reyes, na hindi ka na, you will not make it, ngayong umaga, nakita ka niya. Nagsimba. Matagal nang hindi nagsisimba yun, nagsimba uli. Sabi ko sa kanya, kailangan may stroke ako para magsimba siya. Ang hirap nung gano'n, di ba ba? No? Kailangan may stroke bago siya magsimba uli. Pero, ganun kahiwaga ang buhay ng tao. Minsan kailangan natin makasaksi na isang kababalaghan upang tayo ay magbalik loob sa Diyos. Bakit nga siguro hindi ko lubos maiisipan bakit hindi na siya nagsisimba? Marahil sa daming sakit na nakikita niya sa hospital, marahil ang kanyang pagtatanong, kung ikaw ay Diyos, bakit mo hinahayaan ang mga taong itong magkasakit? Di po ba, no? Meron kayong mga kaibigan, kakilala na namatay ng COVID. Hindi po ba? Isang malungkot na tagpo ng ating pagkatao. Dahil nung sila'y nagka-COVID, hindi man lang natin nadalaw. Nung sila ay makita natin, abo na. Abo na, hindi po ba, no? Pero palagi ko po itong tinatanong at tinatanong po ba ninyo ang inyong mga sarili? Sa dinami-dami ng namatay sa COVID, bakit kayo hindi? Naitanong po ba ninyo yon? O nga naman, sa dinami-dami ng namatay ng COVID, bakit ako hindi? Bakit ikaw hindi? Bakit ikaw ay buhay pa ngayon? Ang aking paanyaya ay, tinatanong mo ba ang Diyos kung bakit ka hinayaan na mabuhay at makaligtas sa pandemic na ito? Many of us have failed to ask the Lord, and perhaps many of us failed to become grateful. And because we failed to be grateful, then we failed to see the hands of God moving in our lives in spite of.
Nangako ba ang Diyos ng buhay ay magiging magaan? Hindi naman, di po ba? Hindi naman. Pero hindi iniiwan ng Diyos ang mga taong nananalig sa Kanya. Iniligtas ba tayo sa COVID dahil mas banal tayo kumpara sa ibang tao? Hindi rin. Mas mabuti ba tayo kumpara sa ibang tao? Hindi rin. Hindi po ba? Mas madasalin ba tayo kumpara sa ibang tao? Hindi rin. May kilala tayo mga pari, obispo, madre, na binawian ng buhay dahil sa COVID. Alam natin na mabubuti sila. Pero, bakit ako iniwan? O sinasabi niyong, sadyang ang mga masamang damo, mahabang buhay. No? Pero hindi rin. Hindi rin naman. Sadyang bahagi lang tayo ng hiwaga ng Diyos. Bahagi lang tayo ng hiwaga ng Diyos. Binabalikan ko po yun kasi mag-iisang taon na po ako ngayong September after the stroke. Alam po ninyo, kung ay na-stroke na ganyan, di wala kayong magawa. Ano po, kung sari-saring pag-iisip, maging kalokohan na pumapasok sa isip ko. Dahil hindi mo magalaw ang katawan mong ganyan, sabi ko sa Diyos, Lord, pag na-rape ako dito, talagang wala na. Ano? Wala. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Di po ba? No? Oo nga naman. Tapos, sabi na nung pagkatapos ang MRI, pagkatapos ng pagtusok ng mga dextrose, pagkatapos ng kung ano-ano, sabi na nung nurse, Father, ililipat ka na namin sa ICU. That's 1 o'clock in the morning. Ililipat ka na namin sa ICU. Sabi, syempre, nakakasagot, sige po. Tapos biglang sabi, Father, magdadiaper po tayo. Nako, hindi ko ma-imagine magdadiaper ako. Ano po? Siyempre, pag nag-diaper ka, tatanggalin ang pantalon mo, di po ba? Tinago-tago mo yan ng matagal na panahon. Ha? Makikita lang ng kusino, di po ba? Ano? Sabi ko talaga, opo, Father. Mamaya, tinanggal na. Binababa na. Sabi, Lord, ayan na, Lord. Ano po? Di nag-diaper ka na. Ngayon, ano po ang kailangan? Kailangan mong umihi, Father. Kailangan mong umihi. Pag hindi ka umihi, lalagyan ka ng catheter. Nako, sabi ko, Lord, wag naman. Wag naman. Ano po? Di ba, Lord, okay naman ako? Ano po? Ha? Sabi ko doon sa doktor, okay ako, Dok. Okay ako. Sabi niya, hindi ka okay, Father. Okay ako. Tapos, dahil nagagalaw ko na yung kamay kong ganyan, feeling ko okay na ako. Sabi niya, hindi ka okay. Okay na ako. Ha? Kasi ang kasunod nun, lalagyan ng NGT. So sabi niya, akin na, Father, kunin mo yung gamot. Di binigay sa akin yung gamot. Inumin mo yung gamot, Father. Sabi ko doon sa gamot, hindi ko may subo. Hindi may tama sa bibig. Hindi ako okay. Ano pa? Tanggap ko na hindi okay. Ngayon, kailangan mong umihi. Sabi, Father, umihi ka. Ang dami mo ng dextrose. Pag hindi ka umihi, Father, ikakatiter ka talaga. Sabi ko, hindi ako maihi eh. Paano po ba pinapaihi ang bata? Di ba? Sabi niyo, di po ba, ano? Naalala niyo yan, di po ba, ano? Kahit anong ganun ko, hindi maihi. Ano po to? Sabi ng isang kaibigan ko, ganito lang yan, Father. Mabuting may mga kaibigan kayo. Sabi, Father, ganito lang yan. Imagine ninyo
na kayo ay nasa swimming pool. Di ba naka-short kayo sa swimming pool? Di nag-iisip ang ganyan. Tapos imagine nyo, Father, umiihi kayo sa swimming pool. Ginawa nyo na yan, hindi po ba? Nasuot ninyo ang short ninyo, ano po? True enough. Ini-imagine kong ganyan. At naihi ako. Ano po? Awas yung diaper. Ano po? Awas. Tuwan-tuwa yung nurse na umihi ako. Little miracles like those do happen to allow you to remember how much God cared for you. Naramdaman ko. Bagamat hindi ko matapos-tapos ang rosaryo, naramdaman ko na hindi ako iniiwanan ng mahal na biren. Naramdaman ko na habang dinadasal ko yung stay with me, alam ko hindi ako iniiwanan ng Diyos. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how I easily abandon you. Napakadaling iwanan ng Diyos kapag madali ang buhay. Pero ang tunay na kaibigan ay mga kaibigang hindi bumibitaw. Kaibigan na hindi bumibitaw. Naalaala ko ang mag-ama na tatawid sa ilog na kung saan sabi ng bata, hawakan kita, Papa, para hindi ako madapa. Ang sabi ng tatay niya, hawakan mo ako at hahawakan kita. Sabi ng bata, bakit mo ako kailangang hawakan, Papa? Ang sabi ng tatay niya, kasi kapag ikaw ay bumitaw, ako na lang ang hahawak sa iyo. I want you to remember those words. I want you to remember that image. A hand holding another hand. Your hand holding the hands of God. And the hands of God holding your hands. Hindi lang tayo humahawak sa kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ang humahawak sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, minsan feeling natin tayo yung nakahawak eh. Pero hindi. Ang Diyos ang nakahawak. Sapagkat darating ang araw, manghihina tayo, manlalamig tayo, bibitaw tayo. Ngunit ang Diyos, hindi bumibitaw. Kaya nga madalas nyo siguro narinig sa akin ito. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Mahalaga yung laman ng puso, hindi lamang yung hawak ng kamay. Sapagkat darating ang araw, ang kamay na ito ay manghihina. Ano man ang ilalagay mo dyan, mahuhulog. Ano man ang mahahawakan yan, bibitawan. Kaya nga, pag tayo tumatanda, nakakabasag tayo ng baso, nakakabasag tayo ng pinggan, nahuhulog ang kutsara at tinidor, hindi dahil gusto nating bitawan, sadyang mahina na ang mga kamay. Ngunit, kahit gaano kahina ito, sa mukha at mata ng Diyos, patuloy na hahawak. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi bumibitaw. Mga minamahal na mga kapatid, after 3 days, sa hindi inaasahang pagkakataon, maging ang aking doktor, namangha siya dahil kaya ko lang umupo. Kaya ko nang umupo.
Ang akin pong stroke ay sa leeg. Medulas. May bumara po sa aking leeg, kaya paralyzed ang aking katawan. May bumara sa ugat sa leeg. Sa hindi inaasahang pagkakataon, marahil talagang milagro, at sa maraming nagdasal, dininig ng Diyos. Dininig ng Diyos. On my 4th day, nagsimula na ako mag-therapy. Naglalakad na ako, bagamat may nakahawak, pero naglalakad. Naglalakad. On my 5th day, sabi ng cardio, Tines, okay naman ang puso, pwede nang lumabas. Pwede nang lumabas. Can you imagine? Nung dumating ka, sabi sa'yo, 7 days in the ICU. 1 month in the hospital. Pero 5 days, nakakatayo na ako. Nakakatayo na ako. Sabi, pwede na yung umuwi. Baka dito pa yan makakuha ng sakit. Kasi uso pa ang COVID nun. Pwede. Pero sabi ng aking neurologist, sa aking cardiologist, pero teka, kung may barayan sa utak, may barayan sa puso. Bagamat wala namang symptoms do sa mga previous tests sa heart, masunurin niyo aking cardiologist, sabi niya, Father, ayaw kayong i-release ni Doc. Kailangan natin mag-angiogram. O sabi ko, hindi, sige, mag-angiogram. Di po ba, sabi, Father, mag-ahit kayo. Anong ahitin ko? Sabi, wala naman. Sabi, hindi ho, sa ibaba, ahitin ninyo. Bakit? Kasi Father, pag hindi pumasok yung pong ipapasok sa braso ninyo, ay sa singit ipapasok. Ay di, nag-ahit ka. Ano po? At nandun na ako. Dinala ako doon sa cath lab. Pinasok ka, alas 10. Alas 10. Ano po? Hindi ka naman pinapatulog. Pag medyo ikaw ay naiidlip, tatanungin ka, Father. O di gising ka ulit. Maya-maya, sabi ng cardiologist ko, Father, may bara. May bara. Sabi ko, anong gagawin natin? Ay itutuloy na ho natin. Ano po? Lalagyan na ho natin kayo na stent. Ano? Mag-angioplasty na po tayo. Sabi ko sa kanya, ilan ang bara? Ilan ang bara? Sabi niya, Father, 7. 7. 7. Ibig sabihin, 7 angioplasty. Ano po? 7 ang ilalagay. Ay di ako'y nakatulalang ganyan. Kita niya sa mata ko, nagkukwenta ko, magkano yung 7. Ang mahal po di po ba? 350,000 ang isa. 350,000. Ay di ako'y nagkukwenta. Sabi niya, Father. Baka may stroke ka kwenta. Ano ba? Ay dapat pag-4 na bara, open heart surgery. Kasi mas mura, kaysa doon sa 7 ilalagay. Ay sabi naman ng neurologist, hindi mo pwedeng buksan yan sa dibdib. Baka lalong may stroke yan. Buti na lang na-stroke ako, hindi binuksan. Pero kaya lang 7. Ay kinukwenta ko, sabi niya, pero Father, huwag kang mag-alala, may discount. Ano pa? Kahit naman pari ka, may bayad ka Hindi po ba, ay di, nandun ka. Kita ko yung malaking TV na ganyan, na inaayos nila. Parang yung 3 doktor, sabi, yan na. Konti na lang. Yan. Oh, grabe. Hanggang doon sa 7,
Nung natapos yung kape ito, palakpakan sila. Ano po? Sabi ko, grabe, parang naglalaro na lang. Ano po? Ha? At after that, doon lang ako nakatulog. Oh. Nilabas ako. Gutom na ako. 4:00 ng hapon. Can you imagine? Wala kang breakfast, wala kang tanghalian. 4:00 ng hapon. Pero biniling ko sa mga kaibigan ko. Gusto kong tanghalian, salpikaw ha, salpikaw. Ano pa? Ay di, nung magising ako, pinakain ako salpikaw. Ano po? Kasi yun ang huli kong natikman na masarap eh. Di pa ba, no? Nung pagkakain ko, dinalaw ako ng doktor. Kumusta ka? Tapos, okay na po, dok. Kumain ka na, opo, dok. Ano kinain mo? Salpikaw. Salpikaw? Bawal sa'yo na. At least nakakain na ako. Di po ba, no? Ha? Ano ibig ko sabihin? Every moment matters. Every moment. Alam po ninyo, napaka-rigid kong tao. Kung titingnan po ninyo ang kalendar ko, pagkamisan 2 taon, puno na. May pilgrimage na ako sa 2024. Nakaplano na. Ang inaayos na pong date sa calendar ko, 2025. Ano po? Ganun ako ka-rigid. Pero na-stroke ako, kahit rigid, I think of a day, I live by the day. I think of a day and live by the day. Ang daming pwedeng gawin. Pero nasa Tarlac ako ngayon. Sapagkat unang-una, ibig kong ipaalala sa inyong lahat na may milagro pa hanggang ngayon. Bakit may milagro? Sapagkat ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos bukas ay hindi nagbabago. The God we worship is an unchanging God. Ano man ang sabihin ng doktor, hindi ko sinasabing hindi totoo, pero mas makapangyarihan ang Diyos sa sinasabi ng doktor. Of course, alam ko may milagro, pero hindi naman ako umaabuso. Hindi ka rin pwedeng umabuso sapagkat ang tinutulungan lang ng Diyos ay ang mga taong tumutulong sa sarili. Marami pa rin bawal. At alam kong maraming magiging bawal panghabang panahon. Bawal ng matatamis. Pag tinatanong ko ang aking doktor, ano ang pwede kong kainin? Simple lang ang sagot. Lahat ng masarap, bawal. Lahat ng masarap, bawal. Kanina, may black kotsinta. Feeling ko masarap yun. Bawal. Hindi po ba? Tumikim naman ako ng kaperaso. Ano po? Huwag na lang daw lagyan ng yema. Masarap eh. Ano po? Masarap yung lumpia. Kalahati lang. Masarap yung tamalis. Bawal. Kasi nung natikman ko, bawal ito. Ano po? Kaya nung sinabi, ang payat mo, Father. Bawal eh. Di po ba? Ano? Bawal eh. Maging masunurin ka. You can never obey God if you cannot obey what is good for you. Ang milagro ay hindi binubura. It will not cancel what is forbidden. Again, miracles do not cancel what is forbidden. But we will be blessed according to our discipline. Anong paulit-ulit na sinasabi ni Padre Pio tungkol sa mahal na biren? Anong paulit-ulit?
If you love God and you believe in Padre Pio, two things you should do. That you should be faithful in praying the rosary, and you should be doing acts of penance and mortification. Acts of penance and mortification. Mangumpisal. Go to confession. Some of us are so afraid of going to confession because the priest might know my own vulnerability. But that is the grace. When we open our hearts and allow ourselves humbly coming before God through the ministers of God. Mga minamahal na mga kapatid, go to confession. It is good for your soul. Because some of us are sick because of our sinful ways. Some, not all, but many are healed by mere going to confession. Go to confession. When you go to confession, talk about sin, not of other people. Naalala ko po yung isang matandang pari sa St. Paul. Sabi niya, pag mahaba ang pila, sasabihin niya doon sa mga pila, 3 sins only, 3 sins. And no storytelling. Ano pa? Kasi yung iba, dinadahan-dahan pa eh. Matatanggap kaya ni Father ang kasalanan ko, dahan-dahanin pa. Sa huli lang sasabihin yung tunay na kasalanan, di po ba? Ano? Ha? Sabihin mo na kagad. Di ba? May kaibigan ako, nakapila sa confessional. Hindi niya alam na ako magpapakumpisal. Nagkita kami. O di tiningnan ko siya, tiningnan niya ako. Hindi na siya makaalis sa pila. Di nung nakaupo na akong ganyan. Maya-maya, sabi nung isa, "Bless me, Father, for I have sinned." Sabi ko, tigilan mo nga yan, kilala kita. Si Father naman, binabago pa ang boses para hindi makilala, di ba ba? Ano? Parehas lang yan. Ha? Magsabi kayo ng totoo. Ano po? Sabi naman nung isa, "Bless me, Father, for I have sinned." Anong kasalanan mo? Wala akong kasalanan. Ay, malaking kasalanan yan. Wala kang kasalanan. Di ba ba? Ano? Ha? Yung isa naman, "Bless me, Father, for I have sinned." Ano? Ano pong kasalanan ninyo? Ako po'y sinungaling. Ay, teka muna, bago tayo magpatuloy, magsasabi ka ba na totoo ngayon? Ako, opo. Ha? Magkaiba yung ikaw ay sinungaling at ikaw ay nakapag-sinungaling. Inuulit ko, magkaiba yung ikaw ay sinungaling at ikaw ay nakapag-sinungaling. Yung sinungaling, pagkatao yun. Yung nakapag-sinungaling, pagkakamali yun. Ano po? Hindi tayo sinungaling. Minsan tayong nakapag-sinungaling. Di po ba, ano? Pag sinabi mong ako po'y matakaw, teka muna, di po ba, ano? Baka naman minsan ka lang ganado. Di po ba, ano? Ha? Mga minamahal na ba kapatid, go to confession. Have your penance. Do some mortification. What is mortification? Ayaw na natin pag-usapan yon. Mortification is dying to oneself. Dying to oneself. How do we die to ourselves? When we let go of our selfish desires for a greater good. For a greater good. Ano po? Halimbawa, gusto kong kainin yan, hindi ko kakainin. Dying to my own desires. Huwag niyo pong tutularan yung iba na kung saan pupunta kay Father at magpapapray over. Father, pray over ba naman ako? Ano pong ipagdadasal ko? Ay, mataas po ang blood sugar ko, Father.
Sabi ko sa kanya, parehas ho tayo, member tayo ng Mediabetes. Ano po? Member ng media. Oo, Father. Ay, nanay, bawasan nyo na lang ang kanin. Ha? Bawasan nyo lang matatamis, bawasan yung halo-halo. Nakita ko kasi siya doon sa isang restaurant, binabanatan niya yung cake na gusto ko na hindi ko na makain. Ano po, mango bravo. Sabi niya, bawasan yung mango bravo. Sabi ba naman niya, oy, Father, pray over mo na lang ako. Huwag mo na akong pagbawalan. Ano yan? Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede. My dear friends, my brothers and sisters, a life of prayer, of penance, of mortification. It is the life of Padre Pio that sealed. Ito ang buhay ni Padre Pio kung saan nag-alab ang kanyang relasyon sa mahal na Birhen. Nag-alab ang kanyang relasyon sa mahal na Birhen. When you talk about profound relationship, it is not only by knowing, it is not only by holding hands together, it is living a way of life that supports one another. Pinagaling siya ng mahal na Birhen. Bakit ganun ang kanyang pagtawag sa mahal na Birhen? Alam niyang may relasyon siya. Pero pagkatapos na siya'y pagalingin, hindi nawala ang kanyang pagrorosaryo, hindi nawala ang kanyang pangungumpisal. At alam naman natin, ang isa sa biyaya ni Padre Pio, hindi mo pa sinasabi yung kasalanan, siya na magsasabi ng kasalanan mo. Mahirap yun, di po ba? No? Pagluhod mo, yung pari magsasabi sa'yo, ito mga kasalanan mo. Ahirap yun. Sabi nung isang artista na nangumpisal kay Padre Pio, sinabi ni Padre Pio ang kasalanan niya, tinatanggi niya. O anong penas ni Padre Pio sa kanya? Tumayo ka sa ulanan. Tumayo ka sa ulanan. Sabi ng artista, wala namang ulan na. Lumabas ka. Lo and behold, umulan. Di ba? Pati ang pag-ulan, alam ni Padre Pio kung kailan. Mahirap nung, kung saan ka lang nakatayo, doon lang umuulan, di po ba? No? Mahirap. Pero mayroon po akong kakilala. Ang kapatid niya ay 10 taon ng kasal. At ang tagal na niya pinagdadasal na siya'y magkaanak. Nang sila'y nagpunta sa San Giovanni Rotondo, alam po naman yung Italiano si Padre Pio. At nang siya'y lumuhod, agad-agad na sinabi ni Padre Pio, next year, you will have a child. Hindi na siya nakapagsalita. Umiyak na siya ng umiyak. Ang tanong niya, bakit alam ni Padre Pio na yun ang aking panalangin? True enough, the year after, nagkaanak siya. Nagkaanak siya. Mga minamahal na mga kapatid, from sickness to birth, God will provide. Ano ang pinagdadaanan niyo sa buhay? Ano ang mga pinagdadaanan ninyo? Na kung saan, hindi nyo may tatanggi na meron na kayong pag-aalinlangan. Ano ang mga pinagdadaanan nyo? What are the things you've been holding on? You've been through. Anong meron? Relasyon? Anong mga pinagdaanan nyo? Anong meron sa mahal na Birhen? Unang-una, we talk about Our Lady only in relationship, only in her relationship with Jesus. Kung si Maria po ba hindi ina ng Diyos, pag-uusapan po ba natin si Maria? Kung si Maria ay hindi naging ina ng Diyos, pag-uusapan po ba natin siya? Hindi. Hindi. We revere Mary because of her relationship with Jesus. Whether you like it or not,
we can never deny that Mary is the Mother of God. Hindi natin may tatanggi. Yun ang katotohanan. Ang Diyos ay naging tao dahil kay Maria. Tama po ba? For God to be human, He has to be born of a woman. And that woman is Mary. That woman is Mary. Kakaiba po ba si Maria kumpara sa atin ngayon? Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko hindi. Isang ordinaryong babae na kung saan itinangi ng Diyos bago pa ipinanganak. Itinangi. Pero nung siya itinangi ng Diyos, when she was immaculately conceived, freedom was not taken away from her. Hindi inalis kay Maria ang kalayaan na mamili. So that when the angel announced to her, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Sadya bang naintindihan talaga ng mahal na Biren ang pagbati ng anghel? Ang aking sagot ay hindi. Hindi. Sapagkat may mga bagay na naintindihan nyo lamang habang ito ay, sabi nga, gumagalaw. Halimbawa, nung ako'y tinawagan ng yumaong Cardinal Sin, Father Dave, good morning, congratulations. You are now the Prefect of Discipline of Holy Apostle Senior Seminary. Thank you for accepting. Sabay baba ang telepono. Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Kaya tinext ko si Bishop Sok, what happened? At sabi niya, I'm praying for you. Oh. Naintindihan ko ba? Hindi ko naintindihan. Naintindihan ko lang pagiging prefect, Dean of Seminarians, nung nandun ako sa seminary, na araw-araw, isinasabuhay ko ang aking responsibilidad. You begin to understand the moment you embrace the call. Yung mga kinasal, yung mga may asawa, nung kayo ba'y kinakasal, naintindihan nyo na kagad ang buhay mag-asawa? Hindi. Marami sa inyo habang kinakasal, tulala eh. Di po ba, ano? Ngiti lang kayo ng ngiti. Di po ba? Yung iba sa inyo nagkukwenta, dami natin bisita, no? Paano natin pakakainin ito? Di po ba, no? Yun lang ang laman ng isip ninyo, hindi po ba? Ha? Did you really understand what is marriage? No. You only learn to understand marriage when you are with your husband or your wife already. Di po ba? Naintindihan nyo lang ang buhay mag-asawa nung kayo'y nagsasama na. Ganito pala ito. Hindi pala ito puro gloria. Di po ba, ano? Ha? Kaya nga, nung ako ay may lumapit sa akin sa Greenbelt, sabi niya, Father, ipagdasal mo naman ako na ako'y makapag-asawa na. Tinanong ko, bakit gusto mo mag-asawa? Kasi Father, ako po'y nalulungkot na. Abay, sabi ko sa kanya, Totoy, huwag ka mag-aasawa. Huwag ka mag-aasawa, Totoy. Sabi niya, bakit naman, Father? At least ngayon, ikaw pa lang ang malungkot. Di po ba, no? Bakit feeling mo, pag nag-asawa ka, sasaya ka? Tanungin niyo muna sa may asawa kung palagi masaya. Mabuti kung pagising mo, mayroong nandiyan sa paanan mo, good morning, good morning. Ay, hindi. Di po ba, no? Ha? Nakahiga kayo parehas na ganyan, dumadating yon, di po ba, yung mga mag-asawa dito? Ha? Dumating sa araw ninyo, kayo bagong kasal pa lang, nakahiga kayong pakiramdaman kayo kung sinong unang babangon, di po ba, no? Ha? Para siyang mag-iinit ng tubig at mayroon kayong almusal. Ha? Wala, dumadating yon. Naintindihan niyo po ba kagad anong ibig sabihin ng kayo ay magkakaanak? Hindi. Nung nagkaanak si Mrs., yung mag-asawa, pagtingin sa bata, talagang cute, no? Palaging cute yung baby, di po ba? Pag bagong anak, di po ba, no? Pag nagsisimula ng dumami, kailangan ng padidihin, kailangan mo na bumili ng gatas, kailangan mo na bumili ng diaper, ay, ang gastos pala. Di po ba, no? Mamay iyak na ng iyak, sa gabing gusto mo matulog, iyak pa rin ang iyak.
Anong sabi mo? Tabunan ko kaya na una ng mukha nito, hindi po ba? No? Yun mo lang naintindihan, ang hirap pala na may anak. Di ba? You only understand things as it evolves. Did Mary understand the greetings, "Hail, full of grace, the Lord is with you"? Hindi niya naintindihan. But Mary ponders on the word he hears. Anong meron kay Padre Pio? You pray the rosary regularly, and you live a life of penance and mortification. Anong meron kay Maria? Learn to ponder. Learn to think. Learn to analyze. Learn. Mag-isip. Marami sa atin hindi na nag-iisip. Hindi na nag-iisip. Ayaw mag-isip. Pag tinatanong ng magulang, pag tinatanong ng anak, "Ma, tulungan mo naman ako dito sa aking assignment." Ano sagot ng nanay? "Wag na, ikaw na anak, ikaw na." Bata yun yung tulungan. Nakakapagod eh. Di ba? Kaya hindi tayo nag-iisip kasi nakakapagod mag-isip. Di ba ba? Ano? Kaya pag hindi kayo napapagod, baka hindi na kayo nag-iisip. Ano po? Ha? Pag kayo hindi napapagod, baka hindi na kayo nag-iisip. Mary ponders. Patuloy na mag-isip. Marami sa atin ang bobola. At madalas nating binobola si Father. Ang alin? Pagkatapos ng misa, lalapitan mo si Father, "Bless me, Father. Bless Amo." Alam mo, Father, ang ganda-ganda ng homily mo. Diba, no? Ganda-ganda ng homily mo talaga today. Sabi ni Father, "Anong maganda sa sinabi ko?" "Basta maganda." Kasi hindi mo naintindihan. Nandun ka lang para bulahin si Father. Di po ba, na? Samantalang kita ni Father, nandiyan ka, tutok-atok kang ganyan. Ha? Kasi tayo mga Katoliko, ang unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Tapos sasabihin mo, "Gunto-gunto nung humili mo pa." Kita ka ni Father. Di ba? Ano sinabi ko? Basta maganda. Di ba? Bakit? We don't want to ponder anymore. We don't want to ask ourselves, ano kaya sinasabi ni Father sa buhay ko? We learn to ponder. Second, Mary continued to be humble. In spite of being the mother of God, she remained humble. Because only the humble can be teachable. Mahirap turuan yung mayabang. Mahirap turuan yung alam lahat. Di po ba, ano? If we can be humble like Mary, we can be docile and teachable. Mahirap ang isang sambayanan na walang kababaang loob. Di po ba? We must do things that makes us a better person today than yesterday. Not pleasing the priest, not pleasing the bishops, but pleasing God. In spite of being the mother of God, she remains humble. She remains available. Available. Kung ano man. Kung naalala ninyo, ang kasalan sa Kana, nandun si Maria. Bakit alam ni Maria wala ng alak? Nangungusina. Di ba? Alam natin yung nangungusina, hindi po ba? No? Pag ikaw ay close sa naghahanda, hindi ka naman kumakain doon sa labas. Doon ka sa kusina, mas masarap kumain sa kusina, hindi po ba? No? Ha? Nangungusina ang mahal na biren. Kaya niya na lamang walang alak.
wala na silang alak. Anak, wala na silang alak. Diba? She made herself available to the needs of other people. Take note, Mary made herself available to the needs of other people, not only to God. That's why Our Lady also is making herself available to you. Available to you. If you welcome Mary in your home, not only in your heart, she will make herself available to you, and she will be the one who will tell God, they have no more wine. Ano ba ibig sabihin ng no more wine? For a Jew, wine symbolizes joy. Joy. Kaya mahirap yung ikaw ay bagong kasal, wala ka ng alak. It means you are losing joy as early as you're married, your wedding day. And Mary made available, telling her son, wala na silang alak. They are losing their joy. Pero alam niyo ba kung bakit wala ng alak? Nakwento na ba sa inyo na yung mga pari, bakit wala na silang alak? Ganito yan. Ang imbitado talaga, if you read the gospel, ang imbitado talaga, si Maria lang. Si Maria. Bakit si Maria? Kasi ang kasunod, and Jesus was also there. At nandun din si Jesus. It was Mary that was invited. The couple, yung mag-asawa, ang close talaga nila, si Maria. Sa Tagalog, ganito daw yan. Ninang, baka naman pwede kang pumunta sa kasal ko. Oo, kailan ba? Kaya lang may anak ako eh. Sama nyo. Diba, no? Sama nyo. Oh, kaya lang yung anak ko may barkada. Sama nyo. 12 eh. 12 manginginom. Kaya daw naubusan ng alak. Wala sa budget yung 12 manginginom. Di po ba? No? Bakit mo sinabing manginginom? Kung naalala nyo, sa garden ng Gethsemane, bakit hindi sila makapagdasal? Natutulog. Bakit natutulog? Lasing eh. Lasing. Ha? Pag tinanong nyo yung mga Hudyo, yun ang konteksto. Because during the Seder meal, every person has to drink the wine. But my dear friends, kidding aside, again, Mary ponders, Mary remained humble, Mary made herself available. He made herself available, and she is making herself available. And fourth, Mary always point her finger to Jesus. Mary always point her finger to Jesus. Kahit kailan hindi niya tinuro ang sarili niya, ang palaging turo niya sa kanyang anak. She always made herself available and point her finger to Jesus. Do whatever He tells you. Look at the profound relationship between Padre Pio and Mama Mary. Mama Mary made herself available and interceded so that Padre Pio will be healed from his sickness. She made herself available. And out of gratitude, Padre Pio lived a devoted life by praying the rosary and living a life of penance and mortification. Mary, the Mother of God, whose birthday we just celebrated yesterday, continue to ponder. There are things we do not understand. As of the moment, take note, as of the moment,
But later on, you will understand. Later on, you will understand. I was asking when I was in my bed, ano kaya ang balak ng Diyos? Because I got a stroke 2 days before my sacerdotal anniversary. September 17. September 19, I will be celebrating my ordination anniversary. Last year was my 24th. Today, this year, September 19, I will celebrate my 25th sacerdotal anniversary. God prepares me on how I should celebrate my sacerdotal anniversary. Learn to go back. Learn to go back. It always moved me to tears. I know my faults. I know my sins. I know my misgivings. But God holds my hands every time I learn to let go. Hindi bumibitaw ang Diyos. Hindi bumibitaw ang mahal na Birhen. She made herself available even though my fingers can no longer move the beads of the rosary. She brought Padre Pio as a witness of the miracles and allow Padre Pio to be an instrument. My dear friends, my brothers and sisters, before Padre Pio died, he said, I will be made popular after my death. At sabi ng kanyang mga kapatid na pari, ay kung ikaw nga'y buhay, hindi ka naging popular eh. Kung kailan ka pa mamamatay. True enough, the devotion to Padre Pio grow after his death. Grow after his death. My dear friends, my brothers and sisters, if there is a saint that has been an instrument of many healings, it is Padre Pio. If there is a saint that has been an instrument of many healing, that is Padre Pio. Look at me. I'm one of them. 6 months ago, one of my doctors invited me for lunch. And we had a good lunch. Confident kang kumain kapag nandyan ang doktor mo kasi ang doktor magsasabi, pwede mo kainin yan. Pwede yan. Pwede yan, Father, konti lang. Pwede. Di ba, no? O di, sinabi ng doktor eh. Di po ba, no? After lunch, sabi niya, Father, I just want to tell you, we just had conference about your case. We just had a conference about your case. The neuro, the cardio, the pulmo, the PT. Sabi ko, anong nangyari? Anong balita? We have all concluded that your case was a miracle. We have concluded that your case was a miracle. We know what happened, but we do not know what happened after. Alam namin na stroke ka, alam namin kung saan ka na-stroke, pero hindi namin alam paano nawala ang bara, paano ka nakatayo ka agad, paano ka nakalakad agad, at ngayon, walang residue. Sabi ko, hindi ko pa alam. Ano yung residue? Baka kung meron pang palatandaan na ikaw ay na-stroke. Ano po? May mga doktor na galing sa ibang bansa, pupunta sa Greenbelt, hihipuin ako.
Sabi, gusto ko lang mahipo, Father, kung tunay ka. Ano ka? Ano sa palagay mo sa akin? Di ba? Stande? Di po ba? No? Bakit? Well, because they try to study the case. They know the case, but they did not know how it happened. My dear friends and brothers and sisters, anong oras na ba? Ha? Tapos na pala. 10:30 na pala. Ano po? But I hope you're getting the point. Ano po? Again, the profound relationship was built in the lowest point of Padre Pio. Huwag niyo na may pagdadasal na maestro kayo. Ano po? Bago niyo maintindihan na mahal pala kayo ng Diyos. Di po ba? Ano? Huwag niyo na may pagdasal. But just an addition, 40 years ago last year, 1981, many of you already knew this, that I was a victim of a stabbing case in the corner of Moraita Recto. Na-hold up ako. Nasaksak ako. 5 ang tama ako. At that time, half of my body was paralyzed. Half of my body was paralyzed. There was a miracle in so many ways. Next time, there was a miracle, and it was the reason why I cannot say no to God when God said, magpari ka. Magpari ka. Alam ng Diyos. Ano po? 1981, nasaksak ka, ibinangon ka ng Diyos, half paralyzed, parang walang nangyari, except mayroon kang peklat. Ano po? And 10 years after, na masaksak ako, kung kailan ako ikakasal na, sa kasabi ni Lord, magpari ka. Sabi ko sa Diyos, bakit naman kung kailan ikakasal na, saka mo sasabihin, di ba? Ano sabi ng Diyos? Para alam ko lang kung sinong mahal mo. Di ba, no? O di, sinabihan ko lang yung dating girlfriend na pinangakuhan ko, pakakasalan ko siya. Sabi ko, pagdadasal kita. Pagdadasal kita. Pero totoo naman, pinagdasal ko, araw-araw, sa seminaryo, pinagdadasal ko, nakasulat ang pangalan niyang ganyan. Hindi naman nila alam kung sino yan sinusulat ko. Basta pinagdadasal ko, araw-araw, Lord, sana mag-asawa na siya, sana mag-asawa na siya. Lo and behold, after 1 year, tinawagan niya ako. Sabi niya, ikakasal na ako. Ang tanong ko sa niya, bakit? Sabi niya, bakit hindi? Ay, oo nga pala, pinagdasal ko nga pala ito. Ano po? Ha? Kaya yung mga may girlfriend dyan, may boyfriend dyan, yung boyfriend nyo kung pogi, matalino, mabait, madasalin, sabi nyo, magpari ka. Oo, makapag-asawa ka. Huh? But 40 years after, I got a stroke, not only half body paralyzed, but complete paralyzed. Was it a coincidence? No. Because 40 years is always scriptural. 40 years is always scriptural. It is not just by accident. I believe there is something more. Kaya ngayon nag-aantay ako, Lord, anong gusto mo sabihin mo? Ano kayo ipapagawa mo sa akin? Huwag mo naman antayin yung 10 years pa. Di po ba, no? But I'm here to stand and be a witness again that we have a God who loves. We have a saint who prays for us. We have a mother who made herself available for us.
Do not forget, go to confession, live a life of penance and mortification. Be like Mary, continue to ponder, continue to be humble, continue to be available, and Mary always point her finger to Jesus. Maraming salamat po. Ano po? Nawa ay biyayaan kayo ng Diyos. Ano po? May question and answer, no? Wala. Huwag kayo magtanong. Wala. Meron po tayong misa, alas 11, no po? And please, do not be afraid to ask. I always say this, learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Ulitin po natin, learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Because if you cannot imagine it, you will never become it. Ay, imposible. Yun nga maganda. Ang milagro ay nangyayari sa mga imposibleng pagkakataon. Amen? Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. May I now?